O ito naman po ang sabi ni Victims Council. Ito yung yung babae. Sabi niya, si Paulina Masida, releasing Duterte will be problematic. Yan, sabi niya. Ayon kay Paulina, President Rodrigo Duterte's drug war strongly oppose an interim release. Sila po, ina-oppose nila interim release. Bakit? Warning, it could be problematic for the court proceedings. Masida adds that Duterte poses a flight risk. Flight risk daw po si Tatay Digong and may no longer meaningfully participate in the case if released, citing his vast network of supporters in the Philippines. O yan Hindi po tinututulan ni Masida ayon sa sinasabi ng ICC. Kung hindi, dahil very popular si Tatay Digong sa Pilipinas, baka maitakas siya ng kanyang mga network of supporters. Pag nakalabas daw siya, baka itakas na siya at hindi na siya makita. Anong klaseng utak yan? Yan po ay utak ng isang kriminal. Di po ba? Parang ganito yan Pag sinabing pag ako nagkukwento dati, sabi ko, alam nyo, yung mosque sa Brunei, ginto yung bubong. Tignan niyo yung utak ng mga Pilipino. Ha? Ginto ang bubong? Buti hindi na nanakaw yun. Di ba? Yung kagad na isip nyo, no? Yung mga Pilipino, ganyan di ba? Pag kinuwentahan mo, alam mo, yung bubong ng mosque sa Brunei, ginto. Ha? Buti hindi ninanakaw yun. O di pumunta ka ron, tas akyatin mo, sabihin mo, iyo yun. Kasi anong utak yan? Yan kasing kalakaran sa atin sa Pilipinas May maiwan kang gamit, stib na yan. Akin na yan. Maiwan mo cellphone mo, wala nang balikan yan. Ganyan yung utak mo, kriminal ka, Masida Paano mo naman nasabi? Natatakas pa yan si Tatay Digong. Hindi na nga makalakad, tatakas pa. Ikalawa, hindi nyo ba naisip kung bakit mahal na mahal siya ng mga Pilipino? Marami raw. Marami raw siya network na supporters. Kaya delikado raw na palayain. Hindi nyo ba naisip talaga mga ICC prosecutor? Bakit siya minahal ng mga Pilipino? Bakit po siya mahal ng mga Pilipino? Kung talagang kriminal siya. Iba po yung takot Hindi po takot kay Tatay Digong yung mga Pilipino Mahal na mahal po namin siya. Alam nyo, meron naman takot kay Tatay Digong. Ang mga takot kay Tatay Digong, yung mga kriminal at yung mga kasabwat ng kriminal. Yan po ang takot kay Tatay Digong. Kaya takang-taka ko rito sa mga to. Bakit nyo po problema? Ano ngayon kung problematic kayo? Ano ngayon kung paproblemahan nyo si Tatay Digong? Hindi ba dapat? Sa tanda ni Tatay Digong, siya po ay sakitin pa, may sakit na. Hindi ba dapat siya nakalaya na? Hindi nyo po pwedeng ikatwiran. Kasi nakalagay po yung interim release sa batas ninyong ICC. Hindi nyo pwedeng i-deny kay Tatay Digong yan dahil pasado siya riyan. Pwede po siyang bigyan ng interim release. Wala Utak kriminal kasi kayo Kaya
ano ngayon problema kayo? Pinoproblema nyo lang si Tatay Digong eh. O, ito yung sinasabi nyo kanina pa, oh. Kino-question ni na bakit joint affidavit? Di ba nag-joint affidavit yung 18? Sabi ni, kino-question ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla ang kredibilidad ng isang affidavit na pinirmahan ng 18 na mga nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Aniya, isang affidavit ay dapat nakabatay sa personal na kaalaman at sariling karanasan ng lumagda rito. Sa programa executive session, pinunto ni Ombudsman na kung iisa lamang ang nilalaman ng sinumpaan salaysay ng 18 individual, nagiging questionable niya kung paano ito may tuturing na personal knowledge ng bawat isa. Sa lahat ng lakad, magkakasama silang 18? Yan yung tanong, di ba? Alam nyo, hindi po ako abogado, no? Pero nakalagay po ron eh. Kunwari, sa paragraph na ganun, si Tukmol, si Kirat, at saka si Bukol, silang tatlo ay nag-deliver sa bahay sa Ilocos, bahay ni Marcos sa Ilocos. Ang tumanggap ng kanilang maleta ay si Sandro Marcos mismo. 'Di ba? So ano po, hindi ko po maintindihan, hindi po ako abogado, pero hindi ko po maintindihan kung bakit po hindi po pwede yun. Hindi po nangangahulugan na lagi silang magkakasamang 18. Kasi nakalagay po ron per paragraph eh. Si Tokmol, si Kirat, at saka si Bukol, sila po ang nag-deliver sa bahay ni Marcos, tinanggap. Silang tatlo lang, hindi po yung 18. Kung hindi po pwede yun, pinirmahan ng abogado eh. Tinitechnical nyo lang eh. Dalawa lang yan, tinitechnical nyo sila o pinipiloso po nyo lang. Ngayon ko lang kasi natuklasan na ipagpapalagay mo dapat tapat yung tao na nag-affidavit. Kasi yung pag-affidavit niya, risk niya na yun na siya ay ma-contempt o risk niya na yun para siya ay perjury, makasuhan ng perjury. Dahil pinirmahan niya na yun na naganap eh. Sa mga nagsasabi po, marami nagko-comment, di ba? Yan, nakakahalubilo nyo itong mga nagko-comment. Sa mga nagsasabi na, ano yan? Wala namang ebidensya kayo. Wala pa rin ebidensya. Nagpa-affidavit na nga. Yun na nga yung ebidensya, yung affidavit eh. At sa affidavit nila, may mga picture. Ano pa bang ebidensya ang gusto ninyo? Hanggang ngayon, ang dialogue ng mga kalaban natin, wala raw ebidensya. Pero yung mga lang yan, yung mga trolls lang. Kasi yung mga matatalino, yan yung kino-question nila, technicalities. Bakit 18 sila isang affidavit? Paano magiging personal yun? Pwede naman po yun. Na mag-isa-isa sila kung yun ang gusto. Halimbawa, inimbitahan na sila sa Senado. Pero gusto kong sinabi ni Boyeng, may sinabi si Boyeng dito, tumistigo sila sa Senado. Iginit ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Remulla na nararapat na paharapin bilang testigo sa Senado ang 18 na umano'y dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Tama po yan. Dapat po talaga silang umatin sa nararapat silang paharapin sa Senado. Ang problema, kumbinsihin mo naman Boyeng Remulla si Lacson na mag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Okay kami riyan.
Gusto ng mga tao na humarap sila sa Senado.